Hello guys, magandang araw. So ito yung update na sa aking palay ngayon. So welcome to my vlog. So sa makikita nyo ay nasa ano na to, nasa 1 month na ang edad nito simula pagtatanim. So ang variety nito is US88. US88 kung saan ay pangit sa ganitong in Bisaya magtubo siya. Dahil alam nyo mga ka-farm ay makasabi ako na pangit siya dahil mabango. Kapag ganito na yung tawag dyan, stage ng palay, hanggang siya sa papapalaki, hanggang sa maging paano na siya ba, pabuntis na, ay mabango talaga siya. Yung aroma niya ay parang lumalabas talaga kapag ganito na yung edad. Now, tingnan nyo mga ka-farm, parang masakit sa ilong. Pero alam nyo, pangit siya. Bakit? Na tingnan nyo guys. Yan ay sanhi ng mga daga. So kinakain niya ng daga dahil sa bango. Unlike sa two varieties na itinanim ko, dahil tatlong variety to sila na itinatanim ko, yung SL19 at saka Biganti Plus. Maganda siya yung Biganti Plus at saka SL19 dahil hindi. Tingnan nyo guys, yung makikita nyo na yan ay sanhi yan ng stem borer. Yan ang tinatawag na dead hearts. Sa ganitong sa ganitong stage, dead heart ang tawag sa atake ng stem borer. Yan, sa sinabi ko sa inyo kanina, pangit ang karakter sa variety US88. Kasi yung US88 ay pangit, mabango sa ganitong stage. So tingnan nyo guys, makikita nyo dito banda, dahil hanggang dito yung US88. Diba makikita nyo yung forma ng kanyang dahon. Sa dito na banda, tawag dyan dito banda, ibang variety na to. Kung merong mga na mix ay ilang na lang bundle. O ganyan, o tingnan nyo. Diyan. Pag dito ay bihira na, hindi na siya katulad doon na talagang sobra nakapanot yung area. Kaya naisipan ko na ito, sa susunod ayoko nang magtanim ng US88. Tapos iyan ay sign na mayroong daga. At linagyan ko yan ng pagkain. Diyan. Yan. Ganito talaga. Kasali na to sa mga constraint, kababagan, mga barriers. Kung tayo ay magtanim ng palay, meron ding kahit anong business guys, kahit anong project, meron talaga. Kaya ang masasabi ko sa inyo mga kapwa ko farmer ay laban lang hanggang sa ma-aim natin yung goal natin, 'di ba? Ito na sila ngayon. So by this coming Sunday, magpa-final abono ako, kasama na yung potassium. Dahil at ngayon is na tumungtong na ito ng yung iba is nag-PPI na. Kasi hindi to sila magkasabay, dahilan yan sa pangit yung panahon. Nakaranas ang itong palay ngayon, yung tinatanim ko, ng matinding ulan. Grabe talaga, as in sobrang ulan dito sa aming lugar. Tingnan nyo mga ka-farm mo. Inaatake talaga ng daga. So itong mga nakikita nyo guys, yan ay yan, pinaglalagyan ko ng pagkain. Kung sakali dito makadaan yung daga, syempre makakain sila ng lason. Yan. Diba? Ganyan kapanot. Like me guys, ganyan kapanot aking palay ngayon. Diba? See?
pero sana ay maulian ra ni. So laban lang Japan. So ingon ana ra. So diri lahi na pud nga variety. Lahi na pud nga variety diri ang Biganti Plus na pud ni. So ingon ana ang status. Kini mga ingon ani mao na siya ang tungod sa grabe nga sanhi sa kuhol. At pinaano ko na lang yan, sunod na pinupunlaan ko na lang yan. So kaya siguro makahabol lang yan, makahabol. Hindi naman sila lahat na apektado, pero kailangan talaga nating sana lig-unon atong ginhawa tungod sa ingani ang sitwasyon sa atong basakan karon. Makaingon sila nga dako abot tungod sa dako mapud ang area. Pero kung panang sa sunod na cropping, hindi naman lahat ganito yung sitwasyon. Dito is maganda naman. Maganda naman yung niya. O may mga ibon pa. O di ba? Maganda yung takbo. So dito tayo dadaan guys. Dala-dala ko kasi yung diyan. Ito na. Tapos hindi pa tayo tapos. Yan, makahabol din yan guys kasi may halong urea, may halong phosphorus yung natin, nitrogen, phosphorus at potassium. Complete pa rin pero iba't ibang level ng amount pala sa bawat element. So yan, makahabol pa rin to guys. Kaya masasabi ko sa inyo is farming is life. So ngayon ay tinatry ko muna tong sa premier natin na ang tawag dyan, bini-vertical ko lang dahil baka pwede itong sa update, baka pwede itong vertical na premier sa update ngayon ni Lulu White. Try natin puro lahat until nga ma-gain nato or ma-aim nato ang yan, tingnan niyo mga ka-farm grabe yan. Dahilan yan sa sobrang ulan. So kaya giwasa-wasa gyud og ayo diri sa yan, daga yan. Kaya kawawa talaga tayo mga farmer kung hindi bumaba yung tubig. Kasi mga dayuhan lang tong mga pumupuntang daga dito mga ka-farm. Hindi talaga to dito na isilang. Dayuhan yan kasi galing siya doon yung sa mga bundok na yan kasi dyan yung parang may maraking mga dyan sapa, kaya kasi nagbaha yung Agusan River, pupunta yung mga dito daga. So kaya yan, tingnan nyo mayroong pumunta dito. Sa bagay hindi naman sa amin lang ang apektado, kundi marami naman. Hindi lang naman na ito lang area dito ang apektado. Meron namang mga ibang farmer. Hindi naman na ako lang o ito lang area namin ang kinakain ng daga. Lahat naman, walang pinipili. Ma-hybrid or ma-inbreed, basta gusto sa mga daga, gusto sa mga daga ay kinukonsumo talaga nila. So yun, ang nasa ibabaw is yan ang dike ng fish pond ko mga ka-farm. So inihanda ko yan, baka makatamak taog ka ng kwarta, so makapalita og fingerlings din feeds para sa yan. Tingnan nyo lampurnas dyan. Hindi yan mapigilan talaga kapag sila ay kumakain, di ba? Kapag sila ay kakain. So laban lang tayo guys. Yan yung meron ngang kinain sa silingan dito pa ba sa atin na medyo mataba-taba na. Mabuti na lang yung iba na kahit yung iba ay hindi pa nagbo-bloom na palay ay talagang kinain pa rin ng
tawag dyan ng daga. So ang umaatake ngayon is dalawa sa akin, stem borer at saka daga. Sa unang tanim pa lang, first week pa lang sa pagtatanim, una pala huli na yung daga. Pag abot na ng 1 month, yung daga umaatake. Una ang umaatake is kuhol, kasi 1 day lang siyang nakatikim ng init simula pagtanim, tapos palagi na siyang inuulanan dyan. Kaya ito ang sitwasyon. Pero sa sinabi ko sa inyo kanina, makahabol pa rin to. Yan, parang magandang tingnan, pero kapag malapitan, pangit talaga siya guys, as in pangit yung kasi makasabi ako ng pangit. Maganda namang yung hindi naapektuhan sa ibang mga pest, pero yung ganyan is yan, punla yan, kaya makasabi ako na pangit. Pero sa sinabi ko is makahabol siya dahil magbibigay pa yan ng saha or another tillers. Yun. So dito na naman tayo sa sa aking fish pan. Malapit na itong matapos guys. Sa paglilinis sa gilid. Tingnan nyo. Halos malinis na yung sa gilid yan. Tapos dito ay sana makabili na tayo ng malaking para isa lang, yung para sa drainage. Yung PVC na yung diameter niya ay 6 to 8 ang diameter. Gusto ko kasi yun ganun na kalaki, kasi upang isa lang yung PVC. Unlike doon na dalawa ang linagay ko, pero kinokondem ko na yun, hindi ko na yun ginamit. So ito yung dito ako nagla-live kahapon sa ipadapli na ako to, hinila ko itong mga kangkong dito sa gilid dyan. Hindi pa rin yan tapos. Ito ay 500 square meter na kung saan ay pwede lang to istaka ng tilapia na 1,500, maximum 2,000, pero okay na yung 1,500 kasi yung sa kabila ay lagyan na natin ng 4,000 to 4,500, kasali na yung mortality. So yan ang sinasabi ko sa inyo guys, ay farming is life. Kaya kahit man tayo ay mayroong mga barrier dyan, mga constraints sa mga pest, so laban pa rin tayo. Yan, kahit dyan, katulad dito mayroon na tayong ma-harvest nyan. Tapos ito mga ka-farm, ginawa ko ito kasi dito ko na lang ipadaan yung tubig galing sa water pump at dito. Tapos lagyan ko lang ito ng barrier or yung net para hindi makalabas yung dito na isda. At saka ito na ang magsilbing supply doon sa malaking fish pond. Kaya kapag lang to, hindi pa to tapos mga ka-farm, parang guide pa lang to, kasi kailangan ito ng working force talaga. Yan ito. So yun lang ang update ko for today's video. Salamat sa lahat na nanonood guys. Salamat sa sumusuporta, sa nag-watch sa aking video. Thank you so much guys. Salamat. Kaya masasabi ko lang sa inyo, ingat kayong lahat kung saan man kayong lupalop sa mundo nag-stay ngayon. Bye everyone. Have a great day. Bye bye. Happy farming.